Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Masarap na pritong talong po pala na may itlog ang inulam namin kaninang umaga. Medyo madami po pala itong talong mga kalabs. Tapos may sausawan pa nga po kaming toyo mansi. At nagprito din po pala si mama ng tuyo. Nauna na po pala si kuya na nag-almusal. Habang ako nga po ay naliligo sa mga oras na yan. Sabi ko po kasi kay mama ay maligo po muna ako bago po kumain. At nako nga, at parang inaantok-antok pa nga po si kuya. At pagkatapos po palang kumain ni kuya ay naligo na nga din po siya dahil tapos na nga din po ako. Nakapagbihis na po pala ako mga kalabs pero hindi pa nga po ako nagsusuklay. Sabi ko po kasi kay mama ay kakain na nga po muna ako bago po ako magpasuklay. Ngayon na naman po ulit nakapagluto si mama ng pritong talong na may itlog At isa nga din po ito sa namimiss ko pong almusal sa umaga. Medyo hindi na nga din po ako nag-aalala sa oras ko mga kalabs. Dahil tapos na rin naman po yung mga periodical test namin kahapon. At chinek na nga din po namin yung mga periodical test namin. Hindi ko naman po masasabing mataas o mababa yung mga score na nakuha ko. Sakto nga lang po mga kalabs. Nag-aaral naman po ako ng mabuti, pero kung hanggang dun nga lang po yung kaya ko, ay dun nga lang po. Sabi nga po ni mama ay wag daw pong pilitin kung hindi kaya, basta ang mahalaga ay may natutunan po ako sa school. At mapag-aaralan ko rin naman daw po yun. Mahirap naman daw po kasi mga kalabs kung pipilitin at kung hindi ko naman daw po kaya, mas lalo nga lang daw pong sasakit yung ulo ko nun. Pero hindi naman po ibig sabihin no na magpapabaya po ako sa pag-aaral mga kalabs. Syempre, pag-aaralan ko rin po yung mga hindi ko po alam. Kapag nga po umuwi ako ng bahay ay nagtatanong nga po ako kay Papa yung tungkol po sa mga pinag-aaralan namin. Masaya nga din po ako na nandito po sila Mama at Papa dahil tinutulungan po nila ako sa mga aralin ko. Kaya salamat po sa inyo Mama at Papa. At pagkatapos ko nga pong kumain at nagpasuklay kay Mama, ay chinecheck ko nga po muna yung wallet ko mga kalabs kung may laman pa po ba o wala na. Tinatanong nga po ako ni Mama kung may laman pa po ba. Nahihiya pa nga po akong magsabi kay Mama na wala mga kalabs. Kapag Monday pa lang po kasi mga kalabs ay inaabot na po sa amin ni Mama yung baon po namin ni Kuya na pang 1 week namin. Kaya nung nalaman po ni Mama na wala pong laman ay nagbigay nga po siya sa akin ng baon ko. Sinesave ko po kasi yung mga binibigay sa akin ni Mama mga kalabs. At pagkarating ko nga po dito sa kalsada ay sinabay na nga po ako ni Tito na naghahatid ng mga bata sa school. At nagluto po pala si Mama ng pinakbet na maraming gulay. Tangi nga po pala ang isasahog ni Mama dito. O di po ba, puro ganito na lang po ang sahog namin mga kalabs. Dinamihan na po talaga ni Mama yung pagluluto ng pinakbet dahil may nagtatrabaho nga po dito sa bahay namin. At dito na nga lang po papakainin ni Mama sila. At ayan, luto na nga din po yung pinakbet ni Mama. Yung talong nga po na nilagay ni Mama dito ay bigay nga lang po ito. Kaya dinamihan na nga po ni Mama ang lagay. Dito rin naman po kasi kakain sila nanay. At nung nakaluto na nga po si Mama, mga kalabs, ay pinauna niya nga po munang pakainin yung mga lolo na nagtatrabaho dito sa amin. At pagkatapos ay kami naman na po ang kumain. Dito na po pala kami sa loob kumain mga kalabs. Maliit lang po kasi yung mesa namin sa labas. Bitin nga po kapag pinatong na yung kaldero tsaka po yung mga plato. May mga pinsan pa man din po akong makukulit. Kaya dapat po talaga na maipatong yung plato sa mesa.
Kaya sabi ni Mama ay dito na nga lang daw po kami kumain sa loob. At pagkasandok nga po ni Mama ng pagkain namin mga kalabs ay nauna na nga din po akong kumain. Paano? Nagugutom na po kasi ako mga kalabs. At dahil wala naman po kaming pasok kaninang tanghali, eto nga at naglalaro po kami ng mga pinsan ko. Dumating din po pala yung pinsan ko dito na taga Tugigaraw. Dito nga po muna siya sa amin hanggang linggo. At dahil mag-aalas 3 na nga po mga kalabs ay nagtimpla na nga po ako ng kape ni Papa. Ako na nga lang po ang nagtimpla dahil nagpa-plansya po si Mama ng uniform ni Papa. Si Kuya ay tulog po pagka-uwi niya galing ng school. Napagod po siguro siya mga kalabs. Kaya ako na nga lang po ang pinagtimpla ni Papa ng kape niya. Gustong-gusto nga po ni Papa yung timpla ko sa kape niya mga kalabs. At alam ko na nga din po yung sukat ng timpla ng kape ni Papa. Alas 3 po kasi ang pasok ni Papa mga kalabs. Pero wag nyo na nga pong pansinin yung orasan namin dahil in advance po talaga yan ni Mama. Nakaligo na po pala si Papa sa mga oras na yan at nagbibihis na nga lang po siya. Tingnan nyo naman at bagong gupit po si Papa oh. Presko na nga din pong tignan si Papa sa gupit niya. Sa palagay ko po, nahihirapan na naman po si Papa sa pagsusuot ng medyas niya. Ang laki na rin po kasi ng tiyan ni Papa At kaninang hapon po pala mga kalabs ay may pumunta nga po dito sa bahay at nagpa-picture nga po sila sa akin. Gusto daw po kasi nilang magpa-picture sa akin. Syempre, sino ba naman po ako para po humindi? Nung isang araw po pala mga kalabs ay may mga nagpunta nga din po dito sa bahay at nagpa-picture nga po sila sa akin. Sakto nga pong wala po sila Mama at Papa noon. Nako nga at nahihiya pa nga po sila Shout out po sa inyo mga ate. Maraming salamat po sa inyo pati na rin po sa pagpunta nyo dito para po makipicture. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.